dalawang linyang kulay pink. Nanginginig ang kamay ni Alisa habang hawak ang maliit na piraso ng plastik. Ang dalawang linyang iyon ay hindi lang basta marka. Iyon ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang mapanalangin, ang simula ng katuparan ng kanyang mapangarap. Isang mumunting ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang ngalabi at naramdaman niya ang mainit na pag-agos ng mga luha sa kanyang magapisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luhang purong kaligayahan. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang palat sa kanyang tiyan na patak pa. Wala pang umbok, wala pang senyales. Pero alam niya, sa luplop niya, may isang buhay na nagsisimula ng mabuo. Isang buhay na bunga ng pagmamahalan nila ni Miguel. Anak! Bulong niya sa hangin. Ang salita ay tila musika sa kanyang pandinig. Nandito ka na. Hindi niya mapigilang alalahanin ang huling gabi na magkasama sila ni Miguel. Ang ngayakap nito na mahigpit. Ang ngahalik na puno ng pangako. Konting tiis na lang, Alisa, sabi nito sa kanya. Ang nga mata ay nangungusap. Malapit ko nang ayusin ang lahat. At sa oras na iyon, ipagsisigawan ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Tayo. Ang salitang tayo ang kanyang pinanghawakan sa loob ng 6 na buwan nilang lihim na relasyon. Siya, isang simpleng empleyado sa research department. Si Miguel, ang makapangyarihan at tinitinggalang CEO ng The Villa Corporation. Isang agwat na tila imposibleng tawirin. Ngunit sa mga bisik ni Miguel, pakiramdam ni Alisa ay pantay sila. Pakiramdam niya, possible ang lahat. At ngayon, ang dalawang pink na linyang, ito ang magiging tulay nila. Ito ang magiging dahilan para sa wakas ay maging opisyal na ang salitang tayo. Mabilis siyang nag-ayos niyang sarili. Ang dating kaba na nararamdaman niya tuwing papasok sa nagtataasang gusali ng The Villa Corporation ay napalitan ng pananabik. Ngayon, hindi lang siya basta empleyado na papasok sa trabaho. Ngayon, dala-dala niya ang pinakamagandang balita sa buong mundo, isang sorpresa para sa lalaking pinakamamahal niya. Habang naglalakad siya sa malawak na lobby ng kumpanya, bawat pagbati ngang nakakasalubong niya ay sinasagot niya ngang isang matamis na ngiti. Ang mundo ay tila mas makulay, ang hangin ay tila mas sariwa. Pagdating niya sa ika-40 palapag, kung nasaan ang opisina ng mga ehekutibo, pumilis ang tibo ng kanyang puso. Ito na. Ilang hakbang na lang. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking pintuan na gawa sa mahogani ngang opisina ni Miguel. Itinaas na niya ang kanyang kamay para kumatok ng marinig niya ang maboses mula sa loop. Ang isa ay pamilyar malalim, may autoridad. Iyon ang boses ni Miguel. Ngunit ang isa pa ay matinis at may halong lamig. Isang boses na nagpatindik, balahibo niya. Kilala niya ang boses na iyon. Iyon si Doña Isabela de Villa, ang stepmother ni Miguel. Isang babaeng kilala sa pagiging matalas at walang sinisino. Nawala ang ngiti ni Alisa. Bigla, ang excitement niya ay napalitan ng pag-alinlangan. Ibinaba niya ang kanyang kamay at mas idinikit ang tenga sa pinto. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang patagalin ito. Miguel, wika ni Doña Isabela, ang boses ay puno ng pagkainis. Isang hamak na empleyado lang iyon, isang oportunista. Anong isipin ng bot kapag nalaman nilang ang CEO ng The Villa Corporation ay nakuha sa isang murang patibong? Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Alisa. Sinong pinag-usapan nila? Sumagot si Miguel, at ang bawat salita niya ay tila isang suntok sa sikmura ni Alisa. Ang boses na dati rin nagpapakalma sa kanya. Ang boses na bumubulong ng mga panggako sa gabi ay ngayon malamig, walang emosyon. I am handling it, Isabella. It was a mistake. Isang pagkakamali na hindi na maulit.
Pagkakamali, tumawa si Isabela, isang tawang mapanghusga. Ang balita sa akin, buntis ang babae. Buntis at ipinakakalat na sa iyo ang dinadala niya. She is a liability, Miguel. Isang kahihiyan sa pangalan ng pamilya. Parang nabingi si Alisa. Ang masalitang buntis at kahihiyan ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Hindi maari. Baka ibang tao. Baka nakakamali lang siyang ang dinig. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang bek. Kung nasaan ang pregnancy test ang ebidensya ng kanyang kaligayahan na ngayon ay parang nagiging ebidensya ng kanyang katangahan. I told you, I will handle it. Di ni Miguel. Bukas na bukas din, wala na siya sa kumpanyang ito. I will make sure of it. Kasabay ngang masalitang iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo ron si Miguel. Ang kanyang mukha ay perpektong maskara ngang isang CEO. Sa likod niya, nakangisi si Doña Isabela, isang ngisi ngang tagumpay. Nakita ni Miguel si Alisa. Sa isang saglit, isang iglap lang, nakita ni Alisa ang pakabigla sa mga mata nito. Ngunit kasing bilis ng paglitaw, nawala rin ito na parabang hindi nangyari. Napalitan itong isang tingin na mas malamig pa sa yelo. Para siyang hangin na hindi nito nakikita. Para siyang isang estranghero. Alisa, sabi ni Miguel, ang pangalan niya ay parang dumi sa bibig nito. Lumapit ito sa kanya, hindi bilang kasintahan, kundi bilang amo. Sa kamay nito ay may hawak na isang sobre at isang folder. Ano? Anong ibig sabihin nito, Miguel? Nangingining na tanong ni Alisa. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. This is your final pay? At isang severance package? Diretsong sabi ni Miguel. Iniabot ang sobre. Effective immediately, your employment with the Villa Corporation is terminated. Terminated? Bakit? Naramdaman ni Alisa ang unti-unting pag-init ng kanyang nga mata. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Miguel sa kanya. The company does not tolerate inappropriate relationships between superiors and their subordinates. It's unprofessional. You created a complication. Napakagat-labis si Alisa para pigilan ang isang hikbi. Ang pagmamahal nila, tinawag nitong inappropriate relationship. Ang anak nila, tinawag nitong complication. Tumingin siya kay Doña Isabela na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Miguel. Ang mukha ay nagpapahayag ng lubos na kasiyahan. At naintindihan na niya ang lahat. Nanginginig ang makamay ni Alisa habang inaabot ang sobre. Ang papel ay parang may bigat ngang 1,000 bato. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagmakaawa. Pinunasan niya ang luhang nakbabadyang pumatak. Tiningnan si Miguel sa mata sa huling pagkakataon at tumalikot. Bawat hagbang palayo sa opisinang iyon ay parang isang paktapak sa nagbabagang uling. Ang mangiti at pagbati na sumalubong sa kanya kanina ay tila mga pangungutya na ngayon. Ang makulay na mundo ay naging abo. Paglabas niyang gusali, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya na parabang nakikidalamhati ang langit. Hinayaan niyang mabasa ngang ulan ang kanyang muha para itago ang manggaluhang hindi na niya kayang pigilan. Huminto siya sa isang waiting shed. Tiningnan niya ang basang sobre sa kanyang kamay, ang seke na katumbas ngang kanyang pagkatao, ng kanilang pag-ibig, ng kanilang anak. Sa isang iglap ngang galit at sakit, nilamukos niya ito at walang alinlangang itinapon sa basurahan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ngunit salop niya, isang desisyon ang nabuo, isang pangako na kasing tigas ng bakal. Nganak ko, bulong niya sa hangin. Ang boses ay basak ngunit puno ng determinasyon. Mula ngayon, tayo na lang. Tayo lang ang makakasama. Ang tatay ninyo, patay na siya. 7 taon.
7 taon na ang lumipas mula ng araw na iyon sa ilalim ng ulan, kung saan namatay ang isang bahagi ng pakataw ni Alisa para ipanganak ang isang panibago. Ang umagang iyon sa Tagaytay ay malayong malayo sa madilim na alaalang iyon. Dito, ang hangin ay sariwa, may amoy ngang basang lupa at namumulaklak na sampagwita. Ang sikat ng araw ay hindi nakakapasong init ng Maynila, kundi isang mainit na yakap. Ma, si Mateo po? Inaagaw na naman yung baon ko. Ang mahinghing paraiso ay biglang binasa ng sigaw ni Marco. Ang panganay sa kanyang 4 na anak panganay ngang 3 minuto. Napabuntong hininga si Alisa habang naghahain ng sinangak, isang tipikal na umaga sa bahay ng Magareyes, isang magulo, maingay, ngunit puno ng pagmamahal na umaga. Mateo, ibigay mo na yan sa kuya mo. Mahinahon ngunit may diin niyang sabi. Pero ma, mas masarap po yung hotdog niya. Sagot ng makulit na si Mateo habang pilit itinatago sa likod ang lunchbox. Mia, anak, huwag mong lagyan ng lipstick yung aso. Paalala niya sa kanyang nag-isang prinsesa na abala sa pagpapaganda sa kanilang alagang si Bantay. Sa gitna ng lahat, ang bunso sa 4, si Mix, ay tahimik na kumakain sa isang sulok. Ang mamata ay seryosong nakatutok sa librong hawak. Si Mix Miguel Jr. ang pinakatahimik, ang pinakamalalim mag-isip, at ang batang may mamatang eksaktong kopya ngang matang pilit na niyang binura sa kanyang isipan. Pinakmasdan ni Alisa ang kanyang 4 na himala. Marco, ang responsableng kuya. Mateo, ang palabiro at pasuwe. Mia, ang kikay at malambing. At si Mix, ang tahimik na tagamasit. Sila ang kanyang mundo. Sila ang dahilan kung bakit ang isang babaeng winasa ng nakaraan ay naging isang reyna sa kanyang sariling kaharian. At ang kahariang iyon ay ang Reyes Organics. Matapos ihatid ang mga bata sa eskwela, dumiretso si Alisa sa kanyang trangkahan. Mula sa isang maliit na lupang minana niya sa kanyang mga magulang, pinalago niya ito. Sa pamamagitan ng dugo, pawis, at walang katapusang puyat, ang Reyes Organics ay naging isa na ngayon sa pinakakilalang supplier ng mga sariwang gulay at prutas sa buong Southern Luzon. Ma'am Alisa, magandang umaga po, bati ni Mang Rodi, ang kanyang pinakamatagal na tauhan. Maganda po ang tubo nga, let's sugas natin ngayon. Salamat Mang Rodi, ngiti ni Alisa, habang hinahawakan ang luntiang dahon ng let's sugas. Pakisigurado lang po na tama ang pH level ng lupa bago tayo magtanim ulit sa susunod na batch. Naglakat siya sa kabuuan ng trangkahan. Ang kanyang nabota ay lumulubog sa matabang lupa. Alam niya ang bawat sulok ng lugar na ito. Ito ang kanyang santuaryo. Ito ang katibayan na hindi niya kailangan ng kahit sino, lalo ng isang Miguel de Fila para mabuhay. Siya, si Alisa Reyes, ay sapat, higit pa sa sapat. Pagsapit ng hapon, dumaan ang kanyang matalik na kaibigan na si Lia, dala-dala ang paborito nilang kape. Si Lia ang kanyang naging sandalan sa loop ng 7 taon. Ang nag-iisang taong nakakaalam ng buong kwento. Friend, ang laki na talaga ng Reyes Organics, sabi ni Lia habang nakatingin sa mga truck na nakakarga ng maprodukto. Baka isang araw, mabili ka ng isang malaking korporasyon. Tumawa si Alisa. Asa ka pa? Hindi ko ipakbibili ang buhay ko sa kahit sinong taga Maynila. May pait sa huling salita. Isang pait na hindi na napansin ni Lia. Basta mag-iingat ka. Paalala ni Lia. Kapag masyado ka nang lumalaki, marami na ring matang nakatingin sa iyo. Mga matang mapanuri. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Para sa kanya, ligtas siya sa kanyang munting kaharian sa Tagaytay. Kinagabihan, matapos patulugin ang nabata, naupo si Alisa sa kanyang maliit na opisina para tapusin ang ilang papeles. Naramdaman niya ang isang pamilyar na pagod,
Ngunit ito ay isang pagod na may kasamang kasiyahan, pagod na sulit. Binuksan niya ang kanyang laptop para tingnan ang mga email. Karamihan ay mga order mula sa mga restoran at hotel. Pero isang email ang kumuhang kanyang atensyon. Ang subject line, Acquisition Proposal, Domvilla Corporation. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. The Villa Corporation. Ang pangalang iyon ay parang isang multo mula sa nakaraan. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Ito ay isang formal na liham, nagpapahayak ng intensyon ng nasabing korporasyon na bilhin ang Reyes Organics bilang bahagi ng kanilang pagpapalawak sa agribusiness. Isang ngising ang pagmamalaki ang sumilay sa kanyang labi. Isang malaking korporasyon. Ang korporasyon na dating nagtapon sa kanya. Ngayon, gusto nilang bilhin ang pinahirapan niya, ang tadhana ay tunay na mapagbiro. Patuloy siyang nagbasa, hanggang sa marating niya ang dulo ng liham. Sa bahaging nakasulat kung sino ang dapat niyang kausapin para sa paunang pagpupulong. For preliminary negotiations, we would like to schedule a meeting between you and our Chief Executive Officer. At sa ilalim nito, isang pangalan. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang pahinga at sa pag-ikot ng kanyang mundo. CEO Miguel de Villa. Nabitiwan ni Alisa ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabok, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok kanyang puso. Ang nakaraan na pilit niyang ibinaon at tinakbuhan sa loob ng 7 taon ay hindi lang basta kumakatok. Sinipan nito ang pinto at ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay isang pag-aasayangang oras para kay Miguel de Villa, habang ang kanyang mamahaling European sedan ay swabe na tumatakbo sa SLEX. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa tablet na hawa niya. Nasa screen ang profile ng Reyes Organics, isang maliit na farm, umulat dahil sa lumalaking demand para sa organic products. Maganda ang kita. Pero para kay Miguel, ito ay barya lamang. Isang maliit na piraso na kailangan niyang idagda sa malawa na imperyo na The Villa Corporation. Anna, siguraduhin mong nakahanda na ang lahat ng papeles. Utos niya sa kanyang executive assistant na si Anna, hindi inaalis ang tingin sa screen. I want this done before lunch. May meeting pa ako sa mga Japanese investors mamayang hapon. Yes, Sir Miguel, sagot ni Anna mula sa passenger seat. Pero sir, base sa mga email nila, mukhang matigas ang owner. They seem to have a strong sense of sentimental value for the farm. Isang maliit na tawa ang kumawala sa bibig ni Miguel. Isang tawang walang kagalakan. Sentimental value doesn't show up on a balance sheet. Everyone has a price, Anna. It's just a matter of finding the right number. Para sa kanya, ito ay isang simpleng transaksyon lang. Isa pang kumpanya. Isa pang acquisition. Sa loob ng 7 taon, ito ang naging buhay niya. Ang walang katapusang pagpapalago sa kumpanyang ipinamanang ang kanyang ama. Ginawa niyang mas malaki ito, mas makapangyarihan. Bawat deal, bawat tagumpay ay isang pader na idinaragdag niya sa paligid ng kanyang sarili, isang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga kahinaan, mula sa mga pagkakamali nga nakaraan. May isang alaala, isang mukha, na minsan ay sumasagi sa kanyang isipan sa gitna ng gabi. Ang mukha ng isang babaeng may gamatang puno ng pag-asa bago ito napalitan ng sakit na hindi niya malilimutan. Mabilis niya itong ibinawaksi. Iyon ay isang pagkakamali, isang leksyon. Isang leksyon na tinuro sa kanya ni Isabela na ang emosyon ay isang lason sa negosyo at sa buhay. Pagdating nila sa Reyes Organics, lalong lumukot ang nuni Miguel. Ang lugar ay simple. Malinis, maayos, ngunit simple. Ang meeting room na pinagdalhan sa kanila ay may amoy ng lupa at sariwang kahoy.
Malayong-malayo sa malamig na salamin at asero ngang kanyang opisina sa Makati. Tumingin siya sa kanyang mamahaling relo. 5 minuto na silang naghihintay. The owner was making him wait. Isang senyalas ngang kawalan ng respeto. Sir, gusto niyo po ni grang kapi. Alok ni grang ni zangging empleyado. No, thank you. Matigas na sagot ni Miguel. Gusto na lang niyang tapusin ito at umalis. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Inaasahan ni Miguel na isang matandang magsasaka ang papasok o marahil isang simpleng ginang na may suot na duster. Inihanda na niya ang kanyang corporate smile, ang ngiting ginagamit niya para makuha ang gusto niya. Ngunit ang babaeng pumasok ay hindi simple. Nakasuot ito ngang isang elegantang puting blazer at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masuder na bun. Mayroon siyang aurang kumpiyansa, isang katahimikan na nagsasabing siya ang may kontrol sa lugar na ito, at nang mag-angat itong tingin at magtama ang kanilang mamata, ang lahat ng hangin sa baga ni Miguel ay tila ninakaw. Ang mundo ay huminto. Ang nga papeles, ang meeting, ang Japanese investors lahat ay naglaho. Ang mukha. Iyon ang mukha mula sa kanyang mga alaala. Ngunit iba na ito. Ang dating malambot na mga mata ay ngayon matalas at mapanuri. Ang dating ngiti na laging abot tenga ay napalitan ng isang tuwid at seryosong linya ng ngalabi. Alisa, ang pangalan ay parang isang bulong na hindi niya napigilang lumabas sa kanyang bibig. Ang maskara ng CEO na pinaingatan niya sa loob ng 7 taon ay biglang nakabita-bita. Ang tablet na hawak niya ay muntik nang malaglag mula sa kanyang nangingini na kamay. Si Alusa Reyes, ang babaeng itinapon niya, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng pilit niyang kinalimutan, ay ngayon nakatayo sa kanyang harapan. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang may-ari. Bilang renang ang kahariang ito. Si Alisa ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kung nagulat man siyang makita si Miguel, hindi ito halata. Good morning, Mr. De Villa, bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Please have a seat. Shall we begin? Napalunok si Miguel. Pilit na binubuo muli ang kanyang sarili. Umupo siya. Ramdam ang titik ng kanyang asistan na si Anna na ngayon ay halatang naguguluhan. Miss Reyes, simula ni Miguel. Pilit na ibinabalik ang lamig sa kanyang boses. As you know, the Villa Corporation is interested in acquiring your company. Inilatag niya ang kanilang proposal sa mesa. Isang agresibong alok, dinisenyo para tapusin agad ang usapan. Kinuha ito ni Alisa. Tiningnan niya ito ng ilang sandali, walang mababakas na emosyon sa kanyang muha. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong isinlide pabalik sa gitna ng mesa, patungo kay Miguel. Mr. De Villa, sabi niya, ang kanyang nga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitik sa kanya. Nabasa ko po ang proposal ninyo. At sa totoo lang, I find your offer inadequate. Natigilan si Miguel. Inadequate. Walang sinuman ang nagsabi sa kanya niyan. The numbers he presented failed to capture the brand value we have built, the loyalty of our clientele, and our projected growth in the next 5 years. Patuloy ni Alisa. Ang bawat salita ay tumpak at pinag-aralan. Your offer is not just inadequate, sir. It's insulting. Ang salitang sir. Ginamit niya ang salitang iyon. Isang sadyang pagpapaalala. Isang patalim na bumaon ng malalim sa dibdib ni Miguel. Nagtapos ang meeting ng walang kasunduan. Natalo si Miguel. Si Miguel de Villa ay natalo sa unang round pa lang. Tumayo na si Alisa. Thank you for your time, Mr. De Villa. Habang naglalakad si Miguel palabas ng silid, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang sabihin ang huling salita, isang bagay para muling makuha ang kontrol. Humarap siya kay Alisa.
Nagbago ka na, Alisa. Huminto si Alisa sa paglalakad. Lumingon siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang isang kislap ngang apoy sa mga mata nito. Isang kislap ngang sakit at galit na itinago sa ilalim ngang profesional na anyo. Tiningnan niya si Miguel mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sumagot siya. Ang boses ay malamig at matalim na parang patalim. Iyon ang nangyayari kapag pinilit mong mabuhay, mag-isa ang isang tao, sir. Hindi mapakali si Miguel sa loob ng kanyang sasakyan. Ang masalita ni Alisa ay paulit-ulit na umulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka na hindi niya mapatay. Iyon ang nangyayari kapag pinilit mong mabuhay mag-isa ang isang tao, sir. Ang paraan ng pagbigkas niya ngang. Sir, puno ngang sarkasmo, puno ngang galit na itinago sa loob ng 7 taon. Dapat ay nasadaan na siya pabalik ng Maynila. Dapat ay inihahanda na niya ang sarili para sa meeting kasama ang hapon. Pero imbis na iyon ang gawin, minaniobra niya ang sasakyan at bumalik. Sir, saan po tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Anna. Field inspection. Maikling sagot ni Miguel. Isang palusot na kahit siya ay hindi naniniwala. I want to see the asset I'm trying to acquire. We need to find the weakness. A leverage point. Ngunit sa lup-lup niya, alam niyang hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa babaeng nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na para siyang talunan. Tungkol sa mamatang dati puno ng pagsamba na ngayon ay puno ng pagkasuklam. Ipinark niya ang kotse sa isang lugar na medyo malayo sa pangunahing bahay sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Mula roon, tanaw niya ang isang bahagi ng trangkahan at isang luntiang damuhan sa tabi ng bahay ni Alisa. At doon niya sila unang nakita. 4 na bata. 4 na maliliit na figura na naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mahalakhak ay dinadala ng hangin patungo sa kanya. Isang lalaki at babae ang naglalaro ng bola, habang ang 2 pang lalaki ay nagbubuno na parang magtuta. Napakagulo nila, napakasaya. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang kakaibang damdamin ang kumurot sa puso ni Miguel. Isang damdamin na hindi niya pinapansin-inggit. Ang buhay niya ay puno ng board meeting, financial reports, at malalamig na hotel rooms. Ang buhay na nakikita niya ngayon ay isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gugustuhin niya. Pinagmasdan niya ang mga bata mula sa malayo. Makakamuha sila. Pare-pareho ang itim na buhok, ang hubok ng muha, napangiti siya ng bahagya. Siguro ay makakapatid. Mga anak ni Alisa. Siguro ay nagasawa na ito at bigla, ang kanyang ngiti ay naglaho. 7 taon. 7 taon na ang nakalipas. Kung nag-asawa man si Alisa, ang mabata ay dapat mas bata pa rito. Ngunit ang mabatang, ito ay mukhang nasa 6 o 7 taong gulang. Ang kalkulasyon ay pumasok sa isip ni Miguel na parang kidlat. 7 taon. 7 taon mula nang paalisin niya si Alisa. Isang hindi magandang pakiramdam ang biglang kumalat sa kanyang sistema. Isang malamig na pagdududa. Hindi, impossible. Sinubukan niyang iwaksi ang ideya. Isang malaking koinsidensya lang. Nag-asawa si Alisa kaagad pagkaalis. O, iyon siguro ang nangyari. Pero hindi na siya mapakali. Kailangan niyang makita ang mga mukha nila ng mas malapitan. Stay here, utos niya kay Anna, bago siya bumabang ng kotse. Naglakad siya ng dahan-dahan, kinagamit ang mapuno bilang panangga sa kanyang paglapit. Hindi ito gawain ng isang CEO, ang mag-espiya na parang isang magnanakaw. Ngunit may isang puwersa na humihila sa kanya palapit, isang puwersa na mas malakas pa sa kanyang lohika. Malapit na siya ngayon para marinig ng malinaw ang kanilang boses. Huli ka! Sigaw ngang isang batang lalaki. Hindi kaya? Ang daya mo, Kuya Marco? Sagot naman ng batang babae. At doon,
Isang boses ng isang babay, marahil ay isang yaya, ang tumawag mula sa bahay. Ang boses na iyon ang nagpabago sa lahat. Marco, Mateo, Mia, pasok na kayo. Handa na ang merienda. At ikaw, Mix, tigilan mo na muna yung pagbabasa mo. Migs, ang pangalan ay tumamakay. Miguel na parang isang malakas na sampal. Tumigil siya sa paglalakad. Ang kanyang pahinga ay biglang naging mababaw. Mix, ang palayaw na iyon. Ang palayaw na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ina. Ang pagdududa ay hindi na isang bulong. Ito ay isang sigaw sa kanyang isipan. Sa pagkakataong iyon, isa sa mga batang lalaki, ang pinakamaliit, ang pinakatahimik, na kanina pa nakaupo sa ilalim ng puno ay tumakbo palayo sa grupo para habulin ang isang paru-paro. Ang kanyang pagtakbo ay nagdala sa kanya malapit sa kinatatayuan ni Miguel. Nang huminto ang bata at lumingon, ang kanilang mata ay naktama para tumigil ang oras. Para siyang tumitingin sa isang salamin na nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Ang mamatang bata. Iyon ang kanyang mamata. Ang hugis ang kanyang panga. Iyon ang panga ang magadafila. Walang duda. Walang pagkakamali. Ang lahat ng pader na itinayo ni Miguel sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Ang katotohanan, isang katotohanang napakalaki at napakabigat ay bumagsak sa kanya na parang isang toneladang bato. Buntis si Alisa nang umalis ito. At ang bunga ng gabing iyon ay hindi lang isa. Kasabay ng kanyang realisasyon, lumabas si Alisa mula sa bahay. Ang kanyang mukha ay punong ngiti habang pinagmamasdan ang kanyang maanak. Ngunit nang makita niya si Miguel na nakatayo malapit sa isa sa mga bata, ang kanyang ngiti ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ngang purong takot at galit. "Migs, halika rito anak," sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Mabilis siyang tumakbo, kinuha ang bata, at ikinubli ito sa kanyang likuran. Hinarap niya si Miguel. Ang kanyang mata ay nag-apoy na parang dalawang nagbabagang uling. "Anong ginagawa mo rito? Stalker ka ba?" Ngunit hindi na narinig ni Miguel ang galit sa boses niya. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa apat na bata na ngayon ay makakasamang nakatayo sa likod ng kanilang ina. Apat na pares ng mamatang nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Apat na sikreto. Apat na buhay na patunay ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo ang mabata. Ang kanyang boses ay basak at punong hindi makapaniwalang sakit nang sa wakas ay makapagsalita siya. "Sino sila?" tanong niya. Ang bawat salita ay parang bubok na lumalabas sa kanyang lalamunan. "Alisa, mga anak ko ba sila?" Ang tanong ni Miguel ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng mapayapang hardin ni Alisa. Ang nga salitang iyon, "Mga anak ko ba sila?" ay nagwasa sa pader na itinayo niya sa loob ng 7 taon. Naramdaman ni Alisa ang mahigpit na kapit ng nga anak niya sa kanyang damit. Ang kanilang nga mata ay puno ng pagtataka, nakatingin sa lalaking estranghero na nakpaya sa kanilang nanay. Ang takot na makita ang kanyang maanak ay mas matindi pa sa galit na nararamdaman niya para kay Miguel. Kailangan niyang protektahan sila sa kahit anong paraan. Tiningnan niya si Miguel. Ang kanyang mamata ay nagliliyap sa galit. "Wala kang karapatang itanong yan." "Alisa, please." Nagsusumamo ang boses ni Miguel. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang maririnig mula rito. Ang mga mata nila. "Kamuha ko sila." "Nakakamali ka." Mabilis at matigas niyang sagot. "Maraming tao sa mundo ang makakamuka. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security." Tumalikod siya. Hila-hila ang kanyang 4 na anak papasok ng bahay. Hindi na lumingon pa.
Ngunit nararamdaman niya ang mga mata ni Miguel na nakatitik sa kanyang likuran, isang tingin na ng usik. Ang gabing iyon ay hindi na naging mapayapa. Matapos niyang patulugin ang nga bata, nagpabalik-balik siya sa sala. Ang kanyang isip ay puno ng pangamba. Bumalik siya. At ngayon, alam na niya. Ang sikretong iningatan niya ng 7 taon ay nabunyak na. Anong susunod na gagawin nito? Kinabukasan, nakuha niya ang sagot. Isang itim na sedan ang pumarada sa tapat ng kanyang bahay. Bumaba si Miguel. Hindi na nakasuot ng kanyang corporate suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. May dala-dala itong mga paper bag mula sa isang kilalang toy store. Sinalubong siya ni Alisa sa pintuan, hinarangan ang kanyang daan. Anong kailangan mo? Gusto kong makita nga bata, diretsong sabi ni Miguel. Sinabi ko na sayo, hindi mo sila anak. Pareho nating alam na nagsisinungaling ka. Alisa, sabi ni Miguel. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ako hinaharap. May karapatan ako. Karapatan kong makilala ang mga anak ko. Karapatan? Tumawa si Alisa, isang tawang punong sakit. Nasaan ang karapatan mo noong 7 buwan akong nagsusuka araw-araw? Nasaan ang karapatan mo noong mag-isa akong nanganak sa 4 na sanggol ng sabay-sabay? Nasaan ka noong may lagnat sila at kailangan ko silang dalhin sa ospital sa gitna ng gabi? Wala kang karapatan, Miguel. Ipinakait mo ang karapatang iyon 7 taon na ang nakalipas. Ang bawat salita ay isang sampal. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Miguel, ngunit hindi ito sapat para matumbasan ang sakit na dinanas niya. Umalis ka na, sabi niya. Isasara na sana ang pinto, ngunit pinigilan ito ni Miguel. Hindi ako aalis, matigas niyang sabi. Babalik ako, araw-araw, babalik ako. Samantala, sa isang malamig at marangyang opisina sa Makati, isang sobraang dahan-dahang inilapak sa mesa ni Doña Isabela de Villa. Adyon po sa inutos ninyo, Doña. Kumpirmado, sabi nga lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Binuksan ni Isabela ang sobra. Sa loob nito ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo, ngunit malinaw. Si Alisa, mas matatag, mas maganda, at sa paligid niya, 4 na bata. 4 na magkakamukhang bata. 4 na batang may mamata at pangang madavila. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Ang problemang akala niya ay natapos na 7 taon na ang nakalipas ay hindi lang bumalik, na multiply pa itong 4. Ang mga batang ito ay isang direktang banta sa hinaharap ng kanyang nag-isang anak, si Javier. Isang banta sa kanyang nga plano. Kawawang Miguel, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang litrato ngang isa sa mga bata, napakadaling mauto. At ang babaeng ito, mas matalino siya kaysa sa inaasahan ko. Ibinaba niya ang nga litrato. Tumingin siya sa kanyang tauhan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang nga mata ay kasing talim ng yelo. Ayusin mo ito. Simpleng utos niya. Gusto kong mawala ang problemang ito, sa paraang hindi na sila makakabangon pa. Ang simulang pagbagsak ay dumating sa anyo ngang isang phone call. Tanghali. Nasa gitna si Alisa ngang pag-inspeksyon sa mga bagong pitas na kamatis nang tumunok ang kanyang cellphone. Isa ito sa mga kliyente niya, isang sikat na hotel. Alisa, I'm sorry, pero we have to cancel all our pending orders, sabi ng boses sa kabilang linya. Cancel? Bakit, sir? May problema po ba sa delivery? Nakita mo na ba ang blog post ni Mommy Marites? Ang pinakasikat na food vlogger ngayon? Tingnan mo. I'm sorry, Alisa, pero hindi kami pwedeng malagay sa alanganin. Bago pa man makasagot si Alisa, binaba na ang tawag. Nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang pangalan sa internet at doon niya nakita. Isang blog post na may headline na, Nakakalasong gulay?
Alamin ang sikreto ng sikat na organic farm sa Tagaytay. Ang post, na may libu-libo ng shares, ay naglalaman ng mapekeng testimonya at laboratory results na nagsasabing gumagamit ang Reyes Organics ng ipinagbabawal na pestisidyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alisa. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. At pagkatapos ng unang tawag, nagsunot-sunot na ito. Ang kanyang cellphone ay hindi tumigil sa pakring. Ma-restaurant, ma-hotel, ma-grocery store lahat ay naka-cancel. Ang ma-email ang reklamo at pagbabanta ay bumaha sa kanyang inbox. Tumakbo siya palabas. Nakita niya ang kanyang matauhan na nakakagulo. Ang isang truck na dapat sanay magde-deliver ay bumabalik. Puno pa rin ng makahon ng gulay. Ma'am Alisa, ayaw na daw pong tanggapin ng kliyente, sigaw ng driver. Nakatayo si Alisa sa gitna ng kanyang trangkahan. Ang lugar na binuo niya mula sa wala. Ang kanyang santuwaryo. Ang kanyang tagumpay. At ngayon, sa loop lang ng ilang oras, lahat ng ito ay guguho sa kanyang harapan dahil sa isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang maluhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang isang lubid na pumupulupot sa kanyang lig. Lahat ay nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sedan ang huminto. Bumaba si Miguel. Ang muka ay puno ng pag-alala. Nakita niya ang nakahon na ibinabalik, ang manak-aalalang muka ng empleyado at ang ngaluhan ni Alisa. Lumapit siya. Alisa, narinig ko ang nangyari. Hinawakan niya ang braso nito. Hayaan mo akong tulungan ka. Marahas na iwinaksi ni Alisa ang kamay nito. Tiningnan niya si Miguel. Hindi na may galit, kundi may basak na puso at purong pakdurusa. Lahat ng ito, kasalanan mo! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak sa pag-iyak. Simula nang bumalik ka, winasak mo ang buhay ko. Winasak mo na naman. Ang salita ni Alisa ay tumuso sa puso ni Miguel na parang libo-libong karayom. Winasak mo na naman. Ang sakit sa boses nito, ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito, ito ang imahang sumalubong sa kanya ng gabing iyon hanggang sa kanyang pagtulog. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang bagay na nabuo, galit, at hindi ito galit kay Alisa. Ito ay galit sa taong alam niyang may kakayahang gumawa ng ganito kasamang bagay. Isang pangalan lang ang nasa isip niya, Isabela. Kinabukasan, hindi siya pumunta sa Tagaytay. Pumunta siya sa isang specialty electronics store. Pagkatapos, dumiretso siya sa De Villa Tower. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa makabilang bulsa. Sa loob ng isa sa mga bulsang iyon, may isang maliit na digital voice recorder na kaon. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Alisa kung masalita niya lang ang dala niya. Kailangan niya nga ebidensya. Kailangan niyang marinig mismo ni Alisa ang katotohanan mula sa bibig ng demonyo. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ni Doña Isabela nang walang katok-katok. Ang kanyang stepmother ay nakaupo sa likod ng kanyang mamahaling mesa, nagbabasa ng isang magazine na parabang walang nangyaring anuman. Miguel, Hijo, sabi nito, itinaas ang tingin, isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. What a pleasant surprise! Hindi ka man lang nagpasabi na darating ka. Hindi pinansin ni Miguel ang pagbati. Inilapak niya sa mesa ang isang tablet kung saan nakabukas ang blog post laban sa Reyes Organics. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ang ngiti ni Isabela ay bahagyang nawala. Tiningnan niya ang tablet. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa lang iyan sa maksismis sa internet. Huwag na tayong maglokohan. Isabela. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa loob ng opisina. Ilang taon mo na akong ginagawang tanga, pero hindi na ngayon.
Bakit mo ginagawa ito kay Alisa? Bakit mo sinisira ang isang negosyo na wala namang ginagawa sa'yo? Dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang kanyang pakukunwari ay naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanguyam na tingin. Wala, ang babaeng iyon at ang manggabunga ng pagkakamali mo ay may ginagawa sa akin, Miguel. Sila ay isang banta sa pamilyang ito, sa pamana na dapat ay para lang kay Javier. Natigilan si Miguel. Hindi dahil sa pag-amin nito, kundi sa kawalan nitong kahit anong bahid ng pagsisisi. Alam mo na, sabi ni Miguel, mas isang pahaya kaysa sa isang tanong. Alam mo na ang tungkol sa mga bata. Isang tawang nakakakilabot ang kumawala sa bibig ni Isabela. Of course alam ko, sa tingin mo ba ay may nakakalampas sa akin sa kumpanyang ito? Akala ko, natuto ka na 7 taon na ang nakalipas. Ngunit heto ka na naman, nagpapadala sa kahinaan mo. At dun, isinalaysay niya ang lahat. May pagmamalaki sa kanyang boses. Ako ang nagsabi sa iyo noon na may empleyado kang buntis, sabi niya, habang naglalakad paikot sa kanyang mesa, na parang isang ahas na papalapit sa biktima nito. Sinadya kong iparating sa iyo ang balita sa paraang magpapaalala sa iyo nangyari sa kahabag-habag mong ina. Napakadali mong manipulahin, Miguel. Ang takot mong maging katulad ng iyong ama. Ang takot mong masaktan, iyon ang ginamit ko laban sa iyo. Bawat salita ay isang dago sa dibdib ni Miguel. Ang lahat ng kasalanan na pinasa niya sa loob ng 7 taon. Ang imahe ng sarili niya bilang isang halimaw, lahat ay isang ilusyon na nilihang babaeng nasa harapan niya. At ngayon, patuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Gagawin ko ang lahat para siguraduhin hindi makukuhangang bastardo mong anak ang kahit isang sentimo mula sa mga Davila. Sisiran ko ang nanay nila, sisiran ko ang buhay nila, hanggang sa bumalik sila sa kung saan man sila nanggaling na basura. Hindi na nakapagpigil si Miguel. Sa isang mabilis na kilos, sinipa niya ang isang upuan na lumikhangang isang malakas na kalabo. Tama na. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa loob ng isang kotseng nakaparada ilang kanto mula sa Davila Tower, nakikinig si Alisa sa lahat. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang linya ay bukas, at ang bawat salita mula sa opisina ni Isabela ay malinaw na dumadaloy sa speaker. Pinlano ito ni Miguel. Tinawagan na siya nito kanina, nagsusumamo na makinig lang. Para sa mga bata, Alisa. Please, just listen. At ngayon, habang pinapakinggan niya ang pagamin ni Isabela, ang buong katotohanan ay bumalot sa kanya. Hindi lang pala si Miguel. Oh, naging duwag ito, naging malupit. Ngunit may isang taong nasa likod ng lahat, isang master puppeteer na pumatay sa kanilang pag-ibig bago pa man ito mamukatkat. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi nabawasan. Ngunit ngayon, may kasama na itong pag-unawa. Sa opisina, inilabas ni Miguel ang voice recorder mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa mesa. Tapos ka na. Tapos na ang laro mo, Isabela. Ang mukha ni Isabela ay namutla nang makita ang recorder. Ngunit mabilis itong napalitan ng purong galit. You will regret this, Miguel. Sisirain mo ang sarili mo. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Alisa. Ang kanyang mata ay pula at namamaga sa pag-iyak, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Humarap siya sa babaeng sumira ng kanyang buhay. Ang reyna ng Davila Corporation, ngayon ay kaharap ang reyna ng Tagaytay. Nagtakpo ang kanilang mata, at sa unang pagkakataon, nakita ni Alisa ang takot sa mga mata ni Doña Isabela. Ang pagpasok ni Alisa sa opisina ni Isabela ay nagpatahimik sa buong silid. Si Miguel, na punong galit kanina, ay natigilan nang makita siya. Si Doña Isabela naman, na laging may kontrol sa lahat, ay tila isang renang natanggalan korona.
Walang nagsalita. Tiningnan lang ni Alisa si Isabela. Hinayaan ang kanyang presensya na maging sagot. Hindi na kailangan ng sigawan. Ang katotohanan na nasa kamay na nila ang siyang pinakamalakas na sandata. Pagkatapos ang ilang sandali na parang walang hanggan, si Alisa ang unang tumalikod. Hindi niya kailangang manatili roon. Hindi niya kailangang makita ang pagbagsak ng babay. Ang mahalaga, nalaman na niya ang katotohanan. Lumabas siya ngang silit ng walang sinasabing salita at sumunod sa kanya si Miguel. Ang sumunod na araw ay mabilis na nakdaan. Ginamit ni Miguel ang recording bilang alas. Sa isang emergency board meeting ipinarinig niya ang pag-amin ni Isabela. Walang nagawa ang kanyang stepmother kundi ang magbiti sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya para maiwasan ang mas malaking iskandalo. Ang balita ay kumalat sa mundong negosyo ang makapangyarihang Donya ay biglang nagretiro dahil sa personal na mga dahilan. Nawala siya sa sirkulasyon na parang bula. Kasabay nito, ginamit ng Defila Corporation ang buong puwersa ng kanilang PR team para linisin ang pangalan ng Reyes Organics. Naglabas sila nga mga opisyal na pahaya, nag-endorso sa kalidad na mga produkto ni Alisa, at nagbanta ng kaso sa sinumang magpapatuloy sa pagpapakalat ng malisyosong balita. Ang blogger na si Mommy Marites ay biglang nagpost ng isang public apology. Sinasabing siya ay nalinlang at binayaran. Unti-unti, ang mga kliyente ay bumalik. Ang mga order ay nagsimulang pumasok muli. Ang trangkahan ni Alisa, na ilang araw lang ang nakalipas, ay nasa bingit ng pagbagsak, ay nagsimula ng bumangon muli. Sa lahat ng ito, si Miguel ay naroon, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Alisa. Hindi siya mapilit, hindi siya nagmamadali. Tahimik lang siyang tumutulong mula sa malayo. Isang hapon, habang abala si Alisa sa pag-ayos ng mga bagong order, natanaw niya si Miguel sa kanyang hardin. Hindi ito nakasuot ng pangnegosyo. Nakasuot ito ngang simpleng t-shirt at maong. At kasama nito ang kanyang 4 na anak. Pinanot niya sila mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakita niya kung paano tinuturuan ni Miguel si Marco na mapalipat ng saranggola. Nakita niya kung paano ito nakikipahabulan kay Mateo. Nakita niya kung paano nito pinupunasan ang dumi sa mukha ni Mia. At nakita niya si Mix, ang kanyang tahimik na si Mix, na nakaupo sa tabi ni Miguel habang binabasahan itong lalaki mula sa isang libro. May kung anong kumuro sa puso ni Alisa, isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Ang larawang nasa harapan niya isang ama kasama ang kanyang gaana ay ang larawang pinangarap niya 7 taon na ang nakalipas. Kinagabihan, matapos mapatulog ang nga bata, nabutan niya si Miguel na nakaupo sa tumba-tumba sa kanilang beranda, tahimik na nakatingin sa mga bituin. Umupo si Alisa sa kabilang upuan. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang huningang kuliglig. Salamat, basa ni Alisa sa katahimikan. Salamat sa lahat ng tulong mo. Tumingin sa kanya si Miguel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Alisa ang lungkot at pagsisisi sa mga mata nito. Wala yun kumpara sa pinsalang ginawa ko. Huminto siya saglit. Alisa, hindi ako humihingi ng tawad dahil sa ginawa ni Isabela. Humihingi ako ng tawad dahil sa ginawa ko. Naging duwag ako. Naging malupit ako. Hinayaan kong kainin ng nakaraan ko ang kinabukasan natin. At iyon, kasalanan ko yun. Patawarin mo sana ako. Hindi humihingi ng pangalawang pakakataon si Miguel. Humihingi lang siya ng kapatawaran. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Alisa, ang pagpapatawad ay hindi para kay Miguel. Ito ay para sa kanya. Para palayain ang sarili niya sa galit na binitbit niya ng napakatagal. Pinapatawad na kita, Miguel. Mahina niyang sabi. Isang butil ngang luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel.
Hindi niya ito pinunasan. Makalipas ang ilang buwan, linggo ng hapon. Ang buong pamilya ay nasa isang malawa na damuhan sa tabingang lawang taal, nagpipiknik. Ang mabata ay masayang naghahabulan. Ang kanilang matawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Si Marco at Mateo ay naglarong bola kasama si Miguel. Si Mia ay namimitas ng mga bulaklak para ilagay sa buhok ni Alisa. Si Migs ay nakaupo sa kumot, abala sa paghit. Ang iginuguhit niya, 5 tao, makakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Pinano sila ni Alisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang kumpletong kapayapaan. Ang masugat ng nakaraan ay naroon pa, ngunit hindi na ito sariwa. Ang nga ito ay paklat na lamang, isang paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan at nalampasan. Lumapit si Miguel sa kanya at naupo sa tabi niya. Hindi sila nag-usap, pinanot lang nila ang mga bata. Ang buhay na patunay ngang kanilang nasirang nakaraan at posibleng kinabukasan. Dahan-dahang inilahat ni Miguel ang kanyang palat at marahang kinuha ang kamay ni Alisa. Hindi niya ito binawi. Tiningnan niya ang nga anak nila, na ngayon ay masayang tumatakbo palapit sa kanila. Pagkatapos, tumingin siya kay Miguel, na nakatingin sa kanya ng may mamatang puno ng pag-asa, pag-ibig, at isang tahimik na tanong. Isang maliit, totoong ngiti ang sumilay sa malabi ni Alisa. Ang hinaharap ay hindi pa nakasulat. Marami pang kailangang ayusin, marami pang tiwalang kailangang buuin. Ngunit dito, ngayon, sa ilalim ng araw, kasama ang kanyang 4 na anak at ang lalaking natutong maging ama, isang pangalawang pagkakataon ang nagsisimula pa lang. At dito po nagtatapos ang makulay na kuwento ng pag-ibig, pagpapatawad at pamilya ni na Alisa at Miguel. Mahal naming mga tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kuwentong ito, kasama ninyo akong naramdaman ang bawat pait, bawat sakit, at bawat munting tagumpay ng ating nabida. Ang kuwento ni na Alisa at Miguel ay isang paalala na ang buhay at pag-ibig ay hindi laging perpekto. May mga pagkakataong tayo ay nasasaktan, nadarapa, at nawawalan ng pag-asa dahil sa mga desisyon ng iba, at maging dahil sa sarili nating mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang patunay na mayroong pambihirang lakas sa loob ng bawat isa sa atin, ang lakas na bumangon, magpatawad at muling buksan ang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa tao nakasakit sa atin, kundi para sa kapayapaan ng ating sariling kaluluwa. At ang pangalawang pagkakataon, ito ay isang regalong laging naghihintay hanggat tayo ay handang sumubok muli. Nais po naming marinig ang inyong mga salobin at damdamin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong aral ang inyong napulot mula sa kwentong ito? Mangyaring i-comment lamang po sa ibaba at ating paksaluhan ang ating mga nadama. Muli, maraming salamat po sa inyong mainit na suporta. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento.